Hi guys! This is me, Eva G, ang inyong Pinay attendant dito sa Amerika. So, good evening guys! For today's video, tayo po ay mag-iikot-ikot ngayong gabi dito sa New York, sa Manhattan. So, tingnan natin kung makakapunta tayo ng Empire State. So, kasi tomorrow ay off ko. So malaya tayong makakapag-ikot-ikot ngayong gabi na to. So samahan niyo po ako at ipapakita ko sa inyo ang iba't ibang, huwag naman sobrang iba't iba, yung mga part lang na madadaan natin papuntang Empire State at Macy's. At tingnan natin kung mamakita pa natin sa mga dadaanan natin. So halika na, simulan na po natin. So ayan, nandito na tayo sa West 43rd Street. So, malapit na tayo sa Bryant Park. Pero, hindi tayo magba-Bryant Park kasi nakita nyo na naman ang Bryant Park. Parang tumawid na tayo. Kasi, kung hindi, may stuck pa tayo sa kabilang side. So, ayan. So, nga pala, kaya pala maraming tao ngayon. Pero hindi ko nakikitang masaya masyado Kasi unlike last night, diba? Nakita niyo po yung video ko, yung mga Argentinians, diba? Sobrang ang saya-saya nila sa Times Square. Pero sabi nga, natalo yata sila ngayon. So, Spain yata ang nanalo. Pero wala akong naririnig na parang katulad ng nangyayari sa Argentinians sa gabi sa Times Square. Pero, ayan po, nakita nyo, red na ang kulay ng Empire State. Ayan. So, tingnan natin. Alam niyo, mas maganda siya pag ganyan kalayo lang. Kasi pag lumapit tayo sa kanya, titingala lang tayo. At least dito kita pa natin siya. Pero ganun pa man din, ipapasyal ko kayo kung ano-anong lugar yung madadaanan natin. So, ayan po. At the same time, magchikahan din tayo. Diba? Pero ang ganda ng diba? Kasi red siya. Kasi ang nanalo ay Spain. So, congratulate yata sila, yan po, di ba? Pak. So, ayan. Itong part na to, ito yung sinasabi kong parang katulad ng Shibuya Lane sa Japan. Kasi pag yung crossing pala, Shibuya crossing, kasi mo sabay-sabay yung mga tao pag dumadaan. Di ba? So, ayan po. Siyempre, ang Bryant Park, ayan. Amoy na susunog na kasi nag-aano sila yan, no? So, ito po ang papuntang Port Authority, Times Square, yung papunta po dyan. So, ito tayo sa kabilang side naman. Ang cute ng dogs. So, tayo sa kabilang side. Kasi nga, ando doon ang Bryant Park sa kabila, okay? Nga pala, may nagtanong ba? Hindi pa nagtanong, may nag-comment sa isa sa mga vlog ko na ang tanong niya is kung magkakaroon daw ako o bibigyan yata ako ng $500,000 ay kung magpo-for good na ba ako sa Philippines. Nung tinanong ko yung mga anak-anak ko, pare-pareho kami ng sagot, baka pwedeng dagdagan naman. Baka pwedeng dagdagan naman, di ba? Ganun. Siguro kahit mga 1 million o mga $2 million naman, pwede na kasi 500 parang medyo maliit kasi siya. Talagang, di ba? Actually, sa panahon ngayon kasi kapag kinonvert mo siya, kasi diba, kapag $1 million, para siyang 60 million ba sa peso? Parang 60 million yata. So kung parang 30 million lang siya. Di ba ang 30 million sa Pilipinas, parang hindi siya nada, maliit na siya. Oh. So, kahit mga 1 million o 2 million naman. Ayun. Ayan again, yung pinagpapahingahan kong plaza. Diba? Hindi tayo diretso doon para diretso agad sa Empire State. Iikot ko kayo. Iikot tayo. Mamamasyal talaga tayo ngayong gabing ito. So, ayan, may mga cute dito na mga, ayan, yung maliliit na parang cafe. Tapos, ayan, mga nongga-nonggahan, kain-kainan, din maliliit na po, ayan. Di ba? Ang cute. Saka,
pasensya na po kayo, hindi ho sa pagmamayabang din po. Kasi 'di ba mahirap din pinag-uusapan pagdating sa pera. Pero kung isusuma po natin, ako bilang last year, nagtatrabaho pa ako sa Margarita. Nung nag-file ako ng tax, umabot ng 70. O, di ba? 70K. Yung sinahod ko ng, imagine 9 months lang po yun kasi nga, di ba, lagi kami layoff ng January. So, kung 70K yun sa isang taon, isipin nyo kung mga 10 taon, tama, 10 taon na magtrabaho, halos kinita ko din yung $500,000 din po, di ba? Kaya baka medyo taas-taasan natin ng konti. Yung ganun po. Kaya yun. Pero kung sabihin yung nagyayabang po ako, kasi kahit ako rin po, hindi ko akalain nakikita ko ng ganun. Kasi nga, siguro dahil nga tumaas na rin yung sahod ko sa kanila, kaya naging ganun kataas din po. So, ayun po. At syempre, itong famous tong Joe's Pizza na to. Di ba sabi ko sa inyo, ang dami-daming pizzahan dito sa Times Square o sa Manhattan o sa New York na ang halaga din ay $1.50. Di ba may ganun? Pero ewan ko bakit itong Joe's Pizza na to sobrang pagkahaba-haba ho lagi ng pila. O di ba? Dalawa na yan dati isa lang yan ngayon naging dalawa na. Pero tingnan nyo, punong-puno pa rin siya at ang haba ng pila hanggang doon po yan gabi-gabi, araw-araw po yan. Kasi talagang iniisip ko, pero may nagsabi na sa akin kasi parang may celebrity yata na kumain dyan. Kaya ngayon, dinumog siya. Alam niyo po dati nung tatrabaho ko sa Margaritaville, yan lugar na nakita yung mga lalaki na katayo na yan, hanggang dyan ho. At ayan ako, malulungkot pa ako. Kasi yan na, pag kumauliwahaw ako dyan, makikita ko na huli ang Margaritaville. Ayan na po. Ayan, yan side na yan, makikita po sa kanto po. Ayan na po yung Margaritaville, yan nakita nyo mataas na building na po na yan. Ay, hindi pala yan, katabi niyan. Ayan! Yan na, sumilip na. Yan na. Diba? Yan po yung Margaritaville. So, ay naku, nakalungkot. So, nandito na tayo sa Broadway. Ayan, Broadway po ito. West 40th Street, Broadway. So, ayan. So, maglakad-lakad pa rin tayo. So, itong part na to, dahil syempre malapit ako sa Margaritaville. Nasa Margaritaville ako nagtatrabaho before. Kapag maaga ako nakakarating sa Margaritaville, pumupunta ako dito ako nagbi-video, nagmo-modeling ako dito. Yung ipopost ko sa Instagram ko, ipopost ko sa Facebook ko, ayan. So, pero pag dito naman yan, bibili kayo ng food din. Tapos, pwede kayong kumain dito basta may available naman na tables and chairs. So, ayan. Mabilis din naman kasi nakita nyo may nasa 39th Street agad tayo, di ba? Ayun po. Ayan. Pasalubungin na ulit tayo ng mga hator. Charot. Diba? Parang mas marami yun Argentinians kaysa dun sa mga taga-Spain na naka-red. Dapat nga sila yun nasa kalsada lahat Saka itong Haiti. Sumikat yan, yung Haiti na yan. Kasi masarap po talaga yan. Naka-order kami dyan mismo sa store, yan sa cafe, yan sa mismo sa Haiti na yan. Kasama ko yung sila Kay. Si Kay ba? O yata lahat kami magkakasama kami. First time kami na kumpleto, lahat kami. Hindi lang kami tatlo, marami kami. Yan. Tapos magmula nun, pupunta kami sa Paramos sa Garden State. Yun, meron Haiti doon kami bumibili. So ayan, nandito na tayo sa papunta na tayo ng 38. So ang sagot ko po sa 500,000, no. Sorry po. Sorry po. Pero syempre, iba-iba naman din po pero hindi ibig sabihin ayoko sa Pilipinas sobrang mahal ko ang bansa natin. Syempre lalo pa ang nanay ko, doon pa. Ay meron pala dito ng ganito, Sushi and Company ba to? Yan. Nandito tayo sa West 38th Street. Ayan po. So,
Kaya Kaya dati, yung asawa ko, pag sinasabi niya sa akin, Eva, ayokong magpurong US citizen ka if ever dumating yung panahon na yun. Gusto ko mag-dual ka, sabi niya. Sabi ko, why? Sabi ko ganun sa kanya. Sabi niya, para pag dumating yung panahon na inapi ka dito sa Amerika, pwede ka umuwi sa Pilipinas nang hindi ka limited yung pagstay mo, sabi niya. Kapag naman inapi ka sa Pilipinas, anytime pwede kang pumunta dito sa Amerika, sabi niya. Eh syempre ako naman, wala naman ako mga learn, mga ganyan-ganyan eh. Totoo lang po. Basta makukwento ko rin sa inyo pag ready na po ako. Pero sa malamang sa alamang bumaha tayo ng luha. Na masaya na maraming luha. Kaya, pero luha ng saya at lungkot ho din talaga. Yung gano'n. So, nandito na tayo sa West 37th Street, Broadway. Ayan, nandito na tayo sa Broadway, West 37th Street. Tapos yung mga lalaki nasa harap, yung nasa unahan ko. Sabi niya, sorry kasi nga parang nasa likod ko daw siya. Sabi ko, no, it's okay. Kala nila pinatay ko yung video. Kala nila ayoko. Sabi ko, no. Sabi ko, it's okay. Ay, ang cute ng dogs. Hi, baby. So, di ba ito to? Pizza rin siya. Di ba? Pero hindi naman siya pinipilahan ng katulad nung di ba? May tao, pero hindi katulad sa Joe's Pizza. Nakita nyo. Ayan na siya, di ba? Kitang-kita nyo natin. Mas malapit na siya. Kaso titingala talaga tayo ng bonggang-bongga kapag nasa harapan niya na tayo. Kasi dito pa nakatingala na tayo, di ba? Mas lalo dun. Tapos, ayan. Nasa na ba yung kwento ko? Yun po. Nawala ako. Basta pagdating sa love life ko, nawawala ako. Tapos, kasi naghahalo po kasi emosyon. Naghahalo yun, lungkot po. Hindi ko rin masaya na malungkot na mas. Pero, yun. Ano lang po ako, bobuelo lang din ako. Pagdating ho ng tamang panahon, kukwento ko rin po sa inyo. Pero uunahan ko na rin po kayo, sabihin ko po sa inyo na mabait po ang asawa ko. Ayun ako, naiyak ako. Ayun. Basta mabait po ang asawa ko. Basta yun po. Muna po. Kasi nag-iisip yung iba, uy, bakit ganito, bakit ganyan, bakit ganito, bakit ganyan, di ba? Pero mabait po ang asawa ko. Kahit naman nung sinasabi ko, kahit kanino pa. Kasi ako po yung tipo ng tao na kapag meron akong ikukwento, hindi ako nagkukwento ng ako lang yung magaling. Ganon. May mga kilala akong tao na gano'n na pag nagkwento, parang napaka-perfect, walang nagawang pagkakamali. Puro yung, naku si ganito, si ganyan, puro sila lang ang may pagkakamali siya. Wala. Ako hindi po ako gano'n. Kapag nagkukwento ako, sinasabi ko ho, lagi na, yung taong ganito, mabait siya, kung may nagawa man siya pagkakamali ganun. Ako din, sinasabi ko, hindi ako perfecto, may mga nagagawa akong pagkakamali. At pag may pagkakamali ako, humihingi ako ng sorry at hindi kinabababa ng pagkatao ko yung pagiging ng sorry. May mga tao kasi hindi mo mariringgan ng sorry. Pero sa akin wala akong pakialam kung hindi sila manghingi ng sorry. Pero ako, ugali ko manghingi ng sorry kapag alam ko sa sarili ko may nagawa akong pagkakamali. At hindi nakakababaho ng pagkatao ng isang tao ang paghingi ng sorry, lalo't alam mo nagkamali ka. Napakasarap ako sa pakiramdam mo. Para ka nabunutan ng tinik kapag nakahingi ka ng sorry, lalo pat bukal sa kalooban mo po. So ayan, papalapit na tayo ng papalapit. Patingala na rin tayo ng patingala. Patingala na rin tayo ng patingala. So, ayan. So nandito na tayo sa West 35th Street, Broadway. At syempre, andito na ang famous na Macy's. Ito po yung isa sa pinupuntahan ng mga tao. Lalo na kapag magpapasko. Grabe kasi to. Ang ganda-ganda ng Christmas decoration ho dito. As in, isa to sa mga dinadalaw po talaga ng mga tao. Tapos, ito, yung Herald Square, kung tawag. Dati nga, hindi ko alam kung magkamali ako. Alam ko, Gerald Square, Herald Square. Ayan po. Dito po, ayan, pwede kayong bumili ng food. Tapos, katulad na nakita nyo uli, ayan, pwede kayong kumain dyan sa gitna.
Kaya masaya kapag summer kasi ang dami niyong pwedeng gawin outdoor. Unlike kapag nag-winter na, wala na ho yan. Kasi, di ba, sobrang lamig na. Tapos, ayan, pwede kayo itong bumili ng drinks. Tapos, may food dito. Ayan, mga parang mga waffle yata to. Tapos, mga churros. Ayan, din po. Di ba? Tapos, ayan, pwede ka ditong kumain sa loob. Ito po yung Herald Square ba to? Loob na to. Tagang hindi pa masabi kung ano tong loob. Ayan po, di ba? Oh, ang ganda. Ang ano lang, ang saya, di ba? Bili ka ng food, tapos upo ka dyan, kain ka, sama mo yung mga friends mo. O nga, and welcome to Herald Square. Puntahan nga natin kung ano, bakit naging Herald Square ang tawag dito. Yan yun kahapon, di ko mapaliwanag dun sa Times Square, sa Rockefeller, may hawak na bola. Kasi hindi ko siya pinupuntahan. Hindi ko pinupuntahan yun nakasulat sa kanya. Ito pala. Herald Square is a park and public plaza funded and managed by the 34th Street Partnership. Ito na po. Sorry po sa kahapon na hindi ko ma-explain. Pero ito po ngayon, alam niyo na bakit may Herald Square. Tapos, syempre the world's largest store, ang Macy's. Ayan po. Sandali. Grabe yan kapag magpapasko talaga. As in, yung buong na yan na talagang punong-puno ng Christmas lights. Diba? Isipin mo yung buong building na yan hanggang doon. Ang laki, diba? At syempre, hindi rin magpapatalo ang H&M dito. Ayan, diba? Napakalaki ng H&M din dyan. Ayan, pak. Ito na po ang NYC 34th Street District, Herald Square. Ito na po ang 34th Street Broadway. So, 34 and 35 po, nasa gitna siya, ang Macy's. So, puruso tayo. At syempre, ayan na siya. Tumingala na tayo ng bonggang birit. Diba? Ang Empire State. Huwag na tayong pumunta dun sa ano niya. Sa pinaka ayan kasi ito na siya kasi pag pumunta tayo sa harapan niya titingalalan din tayo ng pagkataas-taas. So ang gawin lang natin, papasyal ko na lang ho kayo, tawirin natin yung kabilang side na yan, so para makita natin, o kaya dito tayo sa kabilang side para makita natin yung Penn Station ba yun? Sorry. Okay, tingnan natin. Sige, dito tayo sa kabilang side. So, ayan, nakita niyo naman po, marami pa rin mga kapulisan. Ayan. Tingnan naman natin to mapunta dito sa 8th Avenue ba ito? So, common na po yung makakakita kayo ng street food na ganito dito sa New York. So, syempre, kapag dito kayo dumaan, ayan, nakakakita kayo ng malaking Sephora. Yun nga pala mga nag-aabang sa love story ko. Pasensya na po kayo. Hindi po ako nag-iinarte. Hindi po ako yung nagpapasabik lang po. Kasi kung gusto ko po agad pwede naman. Kaso, basta, pagdating ng araw, sasabihin nyo sa akin, tama nga si Eva. May dahilan nga siya bakit kailangan niya munang hindi may kwento o kailangan niyang magantay ng tamang panahon. Naiiyak na agad ako yung pala sabihin. So yun nga po, parang basta yun, ganon. So thank you po, basta pasensya na po kayo. Tapos ayun, may iba na lang tayo. Tutulo na luha ako pag So, sa trabaho ko, kanina na pag-usapan natin yung tungkol sa paghingi ng sorry. May mga tao kong kilalang ganyan na, diba, parang, sobrang tabla. Ang tabla-tabla ng face, diba, sa kapal, na may kasalanan na hindi pa makahingi ng gawa, hindi pa makahingi ng sorry, pinanindigan pa talaga, diba? Pero total sa kanya, siya naman na magdadala noon, so hayaan na natin. Pero at least ako, sasabihin ko sa inyo, kung meron naman kayo nagagawang pagkakamali sa kapwa nyo, at alam nyo nakagawa kayo, hindi masamang humingi ng sorry.
At hindi ho nakakababa, ulitin ko, hindi ho nakakababa ng pagkatao ng isang tao ang paghingi ng sorry, lalo't alam mo sa sarili mo nagkamali ka talaga. Tapos, share ko din sa inyo. Kasi ako ay isang nagtatrabaho, di ba? Alam niyo yung room attendant o housekeeping. May mga kilala ako na sinasabi nilang degrading yung trabaho. Diba? Degrading daw yung trabaho ko. Ang dami-dami daw trabaho. Bakit daw itong trabaho? Ako naman po, hindi naman ako hindi namimili ng trabaho. Pero kasi, kahit ano pang trabaho yan, basta marangat kumikita ka ng maayos. Wala sa akin yung salitang nakakababa ng pagkatao o yung degrading na sinasabi nila. As long na nababayaran mo yung bills mo dito sa Amerika, nababayaran mo yung upa ng bahay mo, nakakakain ka, nakapagpadala ka sa Pilipinas, natutulungan mo yung pamilya mo. Wala akong pakialam kahit nasabi pa nilang degrading yung trabaho ko. Unang-una, hindi ko sila hinihinga ng pera, hindi ko sila iniistorbo. Nagtatrabaho ako ng maayos. Baka nga mamaya, baka mamaya mangutang pa sila sa akin. Charot lang po. So, yan, nandito na tayo sa kanto ng, ano ba to? 7th Avenue, Fashion Avenue. So, merong Victoria's Secret na malaki din. Ayan. Tapos may Subway. So, ano yung Vamos? Vamos nakalagay dun sa Nike. Ayan o, 7th Avenue, Fashion Avenue. So, ayun pala ang, ano ba yun? Madison Square ba yan? O, diba yung mga ilaw, naka-light siya na red din. Ano ba yung lugar na? Tingnan natin yan. Part na yan. Side. Tawid tayo Kasi maganda rin tong side na to At nasa West 34th Street na po tayo. Tapos, ayan. Hanggang dito yung Macy's guys Ayan, nakita yung Macy's pa rin siya. Oh. So, dun tayo sa kabilang side. Tatawid tayo. Ayan, yan. Actually, mga napuntahan ko naman yung ibang lugar to. Kaso hindi ko alam kung hindi ako nagpe-pay attention sa mga street. Basta ako lakad lang ako. Kaya ngayon ako nagba-vlog ulit. Pag binabalikan ko siya, doon ko siya nakita, yun pala yun, 34th Street pala siya, ganito pala siya, ayan. So doon sa kabilang side may Swarovski din po doon. Ayan, ang ganda ng bus. So ayan, pwede na tayong tumawid. So ayun, back to sa kwento natin, di ba? Kasi kung laitin ako ng iba, di ba, na tagalinis lang daw ako, gano'n. Degrading nga daw yung trabaho ko, di ba? So, wala Kaya mo na sila. basta yun lang. di ko masabi gusto ko sabihin kasi syempre ayoko din hong maging sa inyo, yung parang magbigay ng bad vibes din po. Kasi parang good vibes lang tayo, di ba? Kaso syempre may mga, hindi natin may iwasan, may mga tao talagang ganyan. So, ito pala yung Madison Square Garden. So, ayun. Di ba? Ang ganda, Sandali, dito tayo sa bandang harapan. As a pen to siya, pen to. Ayan, tawid tayo. Ang ganda dito. Di ba? Ayan, 7th Avenue, Fashion Avenue, West 33rd Street, Plaza 33. So, ayan, ang daming mga Argentinians pala dito nakatambay. So, ito ang Penn Station 2. Tama ba? Ayan, Penn Station, Long Island Railroad Subway. Ayan po, sa mga gusto pong pumunta ng Long Island Railroad. Ayan po, 123 ACE. So, ito po ang Madison Square Garden. Ito pala siya, Joe's Louis Plaza. Ayan. So, Madison, ayan po. Maganda. So, ay may mga star. Di ba pa? So, tingin tayo sa kabilang side.
So ayun po. So kwento-kwentuhan naman din tayo yun, di ba? Tapos saka hindi na natin maaalis, may mga tao talagang ganun, yung nanluluok down sa kapwa nila Pilipino, di ba? May mga taong ganyan talaga na kunwari uplift daw, i-uplift ka bilang kapwa Pilipino, pero malalaman mo ikaw pa pala, sila pa lang yung dumudurog sa iyo patalikod, di ba? So lahat naman ho yun, lagi natin tatandaan yung mga ganong eksena, may kapalit din naman din po yun, di ba? Ang ganda dito ay gelato, di ba? Pinipilahan si gelato, ang ice cream. At ang galing, di ba? Lahat sila red ang mga ilaw. Oh. Ang saya naman dito, ang dami pwede mong upuan. Oh. At gusto ko rin po sabihin sa inyo, kahit ako po, di ba sinasabi ko sa inyo, may mga nagagawa akong hindi maganda, may mga pagkakamali ako, at alam ko din ho dating ang araw, pagbabayaran ko din naman ho yung mga ganon. Hindi ko sinasabi dahil, katulad sinabi ko kanina, pag may ginawa ibang tao, kahit ho ako, may mga hindi ho tayo perfecto, may magkakamali ako, dinaamin ko din po yun, kung ano man nagagawa akong pagkakamali, alam ko dating ang panahon, may kapalit din ho sa akin yun, di ba? Kaya hinihingi ko ho ng tawad ho lagi yun sa Diyos, di ba? Na, yun, napatawarin ako ba't nagawa ko yung mga ganung bagay, yung ganito. At hinihingi ko rin ng tawad dun sa tao, lalo pat kung alam kong, sinasabi ko nga, di ba, may nagawa akong pagkakamali. Pero hindi ko sinasabing tama yun, tama ako agad Basta ako, yun, hinihingi ko siya ng kapatawaran. At sincere po dapat, hindi yung masabi lang, sorry. Huwag ka na mag-sorry pag ganun. Diba? Ayan, sisigawan sila, Viva España, sabi nila. Diba? Sigawan talaga sila. Ayan, ngayon lang ako nakakita na nag-ingay, diba? Kasi kanina pa ako nag-ano, parang ang quiet ng mga Spanish, ng taga-Spain, di ba? So ayan, nandito tayo sa West 35th Street. Pero sa 8th Avenue na po tayo. 7th Avenue na po tayo, ayan. Kanina sa 8th Avenue po tayo. So, ayan. Pag dinare-diretso natin to, Port Authority na rin po ito. Pero parang dahil off ko naman bukas, hanap tayo na makakainan. Diba, let's go Spain daw, diba? Ang saya nila, oh. Kabog. Ayan. So, pasensya na kayo, hindi ko na medyo na ipakita sa inyo yung part dito. Pero, nandito na ulit tayo sa may Margaritaville, yan sa kanto na yan. Yan po yung trabaho ko dati sa Margaritaville. So, isa pa ang topic natin dito ngayon, gabi, is yun, di ba, kapag nasa ibang bansa ka daw, hindi lang sa Amerika, kahit sa part ng mundo, basta may Pilipino, hindi ko naman din hulisahan nila lahat. Sabi lang din, at base din sa mga naranasan ko, sa mga napuntahan ko sa Japan, Singapore, Malaysia, dito sa Amerika, minsan talaga, mahirap din talagang makihalubilo sa napakaraming Pilipino. Kasi, totoo din naman ho yung salitang inggit. Marami rin ho talaga mga Pilipino na ganyan na minsan akala mo masaya sila para sa iyo, pero ang totoo parang, 'di ba? Parang nagwi-wish sila na sana tawag dito na yung mga police, yun, na sana bumagsak ka, sana ganito, ganyan, ganun po. Totoo din po yun. May mga matatalim ang mata, matatalim ang dila, ganyan po. Tapos
Siyempre ikaw tiwala ka, magugulat ka na lang, siniraan ka na, yung mga ganun po. At totoo din po yan pero hindi ko uli nilalahat. Meron ka rin matatagpuan talagang mga trusted friend, may matatagpuan ka rin talagang mababait talagang tao na talagang willing tumulong, totoo makipagkaibigan, mamahalin ka parang pamilya, totoo din po yun. At syempre totoo din talaga yung marami talagang backfighter, di ba? Yung mga ganun po, yung mga sinasaksak ka ng patalikod, di ba? Kung bali sana iba ibang saksak daw, charat, di ba? Ganon, di ba? So, yun po. So, nakandito na naman tayo sa kadinaanan natin kanina. So, papuntang Times Square. Tingnan natin kung ano gana para may dagdag eksena tayo dito ngayon sa vlog natin. So, nandito na tayo, malapit sa Times Square. Ayan po, oh. Yung diretso na yung Times Square. Pero parang, wala mo akong nakita mga mga taga-Spain. Parang puro Argentinians pa rin yung mga nakikita kong mas lamang sila mas marami sila. Hinahanap ko si mga naka-red. Pero syempre, pareho naman pala silang Spanish kung ang salita nila. So baka chika na lang din sa kanila kung sino ang nanalo sa kanila. Nagkakantahan sila, di ba? Gwapo naman ni Kuya, oh! Lagi ka nila. Gwapo naman ni Kuya, ganun agad, di ba? Tapos ayan na po ang Times Square. Kanta-kanta sila. Ayan, may mga nakapula naman pala. May mga naka-red. Diba? Pero hindi nga lang katulad kasing dami nitong mga mag-video nga tayo yung sarili ko, sandali, isa lang. Sunday, wala akong bus dyan sa Port Authority, kaya dito ako sumasakay sa labas. Pero nakita nyo napakahaba ng pila. Hindi lang dahil World Cup, ngayon FIFA World Cup pero talagang laging ganyan ang pila dito. Wala pa yung bus na white. Pero may pang parating ng isang bus, ayan, white na yan. Yan, nakalag yan. Sa kabila meron din. Sana makasakay tayo agad. Ito yung vlog natin dito at maraming salamat po sa panonood po ninyo. Huwag niyo pong kalimutang mag-like, mag-comment, and mag-subscribe na din po kayo. Pakishare na rin po. Love you guys!